Praise God. Isang mapagpalang linggo ng umaga po sa bawat isa sa atin. Hanapin po natin ang ating komportableng upuan at tayo po ay darako sa pakikinig ng salita ng Diyos. Today is the third Sunday of the month. Nagpapatuloy po tayo sa ating tema sa buwan ng Nobyembre. Breakthrough, hope that endures. At ang atin pong main text ay matatagpuan in Romans chapter 15 verse 13. Basahin ko lamang po. Ang sabi po dito, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Sa verse pong ito, ipinakilala po ang ating Diyos bilang Diyos ng pag-asa. Amen. For truly, our hope is in Christ alone. Marami pong ino-offer ang mundo. Marami po tayong mga ways and means pinaguhugutan ng pag-asa. Pero above all this, tanging si Jesus lamang ang pinakasolusyon sa lahat. Sa Kanya po yung pag-asang matatagpuan natin, mahuhugutan natin. Amen po. Amen. Sige po, ang akin pong ibabahaging katuruan sa umagang ito ay pinamagatan pong hopelessness to wholeness. Mula po sa kawalan ng pag-asa patungo po sa pagiging isang buo. Buo ang iyong pagkatao. Amen. Ang atin pong text matatagpuan in Mark chapter 5 verses 25 to 34. Alam ko pong very familiar po sa ating lahat to. Ito po yung kwento ng isang babae na inaagasan ng dugo for 12 years. Napakatagal na po yung kanyang karamdaman at sobrang hopeless, sobrang depressed po yung kanyang pakiramdam at yung kanyang kalagayan. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Basahin po natin in Mark chapter 5 verses 25 to 24. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Verse 28, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Verse 29, immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Verse 38, verse 30, at once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? Verse 31, sige po, sabay-sabay tayo. You see, the people crowding against you, his disciples answered. And yet, you can ask, who touched me? Verse 32, but Jesus kept looking around to see who had done it. Verse 33, then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. Verse 34, he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Amen? So ito po yung kwento ng isang babae na matagal nang may karamdaman, 12 years. Sipin nyo po, no, kayo po may sakit. Isang linggo nga lang po na hindi okay ang yung pakiramdam ay talagang mabigat na po, no, mahirap na. You feel helpless. You feel alone, you feel lonely. Ito po kaya, 12 years po yung kanyang kalagayan. Now, in our introduction, this is a story that shows the reality of hopelessness. Real po, totoo po. Meron pong kaganapang hopelessness sa buhay ng isang tao. At take note, hindi po tayo excused bilang mga mananampalataya. Kahit po tayo yung mga mananampalataya na nakakilala sa ating Panginoong Jesus, at one point in our lives, or sabihin natin maraming beses, dumarating po tayo sa sitwasyong feeling natin we are hopeless. We are useless. Or we are helpless. Pero hindi po nagtatapos doon. However, sa kabila po ng mga pakiramdam of hopelessness,
ang katotohanan po, Jesus can bring wholeness even in hopeless situations. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba tayo? Amen. Jesus can make us whole despite po kung anumang sitwasyon na kinalalagyan natin. Sa unang punto po, tignan po natin, himayin po natin yung ating verse, no? Tignan po natin yung kalagayan ng babaeng ito. So the woman's hopeless condition. Ano po yung kanyang kalagayan? Kung titignan po natin, siya po ay suffering sickness or she suffered 12 years with bleeding. Matagal na po yung kanyang karamdaman. She tried everything, she spent all she had, but his situation got worse. Nagpagamot na po siya, naubos na po yung kanyang pera, kinonsult na po niya yung pinakamagaling na doktor, pero imbis po na gumaling, imbis po na bumuti yung kanyang kalagayan, ano pong nangyari? Mas lalo pong lumala. And then, she's also considered unclean, isolated, and rejected. Alam niyo po kasi sa culture nila during that time, kapag po ang isang babae ay dinudugo, based po sa Leviticus chapter 15, siya ay considered unclean at kailangan po siyang maihiwalay. So nung itong babaeng to po ay nagkaroon ng sakit at karamdaman na ganyan, inihiwalay po siya sa lipunan. Bawal po siyang makihalubilo sa mga tao at bawal po siyang humawak ng anumang bagay at sino mang tao kasi anyone and anything na mahawakan niya will also be considered unclean. So halimbawa ako, wala po akong sakit, pero nakahalubilo niya ako, nahawakan niya ako ituturing o ibibilang na rin nilang unclean during their time. So masaklap po yung kanyang kalagayan, ano? Sipin niyo po, may sakit ka na nga, pinandidirian ka pa, tinataboy ka pa, pinapalayo ka pa, ayaw ka pang ipahalubilo sa kanila. So masaklap po yung kanyang kalagayan. At makikita po natin na talagang hopeless po siya. This is a picture of physical, emotional, financial, and spiritual hopelessness, yung kanya pong kalagayan. But just like this woman, we too, tayo din po, we have our own hopeless situation today. Nakikinig po ako nung turo ni Pastor Joey last Sunday, no? Hihiramin ko po yung kanyang linya. Somehow joke, pero it is somehow true. Sabi po niya, marahil yung iba dyan sa inyo, maganda lang yung bag mo. Nakakilay ka. Maganda yung suot mo, bago yung suot mo. Or recently, you just have traveled. Na-post mo lang sa FB yung mga pinanggalingan mong mga lugar. Or yung mga achievement mo. Nakangiti ka lang. Kikita ng mga katabi mo that you're okay. You seems to be okay at the outside. Pero deep inside, sa malamang meron sa inyo dyan in a hopeless situation. Hindi ko po alam, hindi ko po kayo kilala lahat personally, and I don't know what you're going through. Maging sa ating mga nakakapanood. Maybe, kagaya po nun, kakabili lang natin ng bagong gamit that somehow makes us feel happy. Pero hindi po yun enough para makapag-satisfy, para masabi natin na okay na ako. Maybe some are battling hopelessness inside. But the good news is we have Jesus, who can make us whole from hopelessness. We have Jesus na kaya nating lapitan, pwede nating lapitan. Hingan ng tulong, Lord, I am hopeless. Di ko alam kung anong nararamdaman ko, di ko alam kung paano ko malalagpasan tong nararamdaman kong ito o kung tong sitwasyon kong ito, but I know, andyan ka, Lord, tutulungan mo ako, makakaahon ako. Amen! Amen. So, just like this woman, siguro po, in one way or another, meron po tayong physical struggles. Yung iba po kasi, pag may nararamdamang sakit, ayaw ipaalam sa pamilya. Tama po? Yung iba, sinusolo nila. Tatakot silang pag nalaman ng pamilya nila, pati yung pamilya matatakot din. So, kinikip na lang po nila. Or maybe, alam din ng pamilya, but they've been battling with this sickness for so long na. May maintenance, or parang pabalik-balik naman sa doktor, di naman gumagaling. Or minsan gumaling, mamaya, andyan na naman o maatake na naman. Or maybe exhausted. Sobra nang napagod ang katawan sa mga trabaho, sa mga ginagawa. At
Nadidrain. Pansin nyo po yun kapag pagod tayo, parang feeling natin drain na drain tayo. At lahat, nadidrain. Physically, emotionally, mentally, spiritually, hindi tayo makapag-isip ng maayos. Nagiging mainitin yung ulo natin. Tama po ba? Napagbubuntunan yung mga hindi dapat mapagbuntunan. Aso dyan, pusa, anak. Diba? Kung mainit yung ulo. Sometimes, yung mga bagay that makes us weak, nagiging mahina tayo. So, kagaya po ng babaeng ito, sometimes we feel this way. We are emotionally in pain. May mga rejection. Akala mo, kikita mo yung katabi mo, ngingiti-ngiti lang, pero hindi natin alam yung kanyang mga pinagdadaanan. May nakwento po si Pastor Joey, no? Yung isang anak, taga-probinsya po sila, pero nung nagtrabaho, lumuwas po ng Manila yung anak para magtrabaho. At kada bago dumating ang sahod, tatawagan siya. Anak, may ganitong pangangailangan eh. So, padala po siya ng padala. Until one time, nagbakasyon po, umuwi po itong anak. Kalagitnaan po ng service ay nag-breakdown. She's suffering from anxiety, depression. Sabi po nila, Pastor, pwede po ba naming dalhin sa bahay nyo para may pag-pray nyo? Nung dinala po sa bahay, bang kinakausap ni Pastor Joey. Sabi po nitong anak, kasi po, never man lang nila akong kinumusta kung okay ba ako sa trabaho ko. Kung okay lang ba nararamdaman ko, kada na lang tatawag sila, pahingi ng ganito, may ganitong pangangailangan. Di ko man lang naramdaman ni ako ba, di ba nila alam kung okay ako. So, sometimes kala natin okay lang no, strong lang sila, di natin alam yung kanilang mga pinagdadaanan. So, sabi ni Pastor Joey, kinausap niya yung mga membro ng pamilya, mingi lang kayo ng tawad. And this lady was released from her depression and anxiety. Sometimes kala natin okay lang yung katabi natin, yung magulang natin, yung anak natin, kaibigan natin, nakikita natin, tawa-tawa lang siya, ngiti-ngiti lang siya, but we don't know, may mga pinagdadaanan na pala. Emotionally in pain na pala, feeling rejected, feeling lonely, nagsasuffer pala ng anxiety and depression. Again, recently, di ba, sabi natin, yung anak ni Kim, a happy person. Sino bang mag-aakalang darating siya sa punto na magkukumit ng suicide? That's why, dapat maging sensitive po tayo kapag hindi lamang po sa ibang tao, maging sa sarili natin. Sometimes kasi we tend to hide. Kala natin okay lang tayo. Kala natin carry natin, kaya natin. Yun pala, hopeless na pala tayo. Yun pala, may nararamdaman na pala tayong something wrong na hindi pala natin kaya, itinatago lang po natin. Or maybe we are financially burdened. Sabay-sabay ang gastusin, ang bayarin. Kulang ang sahod, unstable ang income, nagpatong-patong ang mga utang. Or there's uncertainty, kailan ko ba mababayaran? O kailan ba ako makakaahon sa sitwasyon na gito? Or spiritual dryness. Dahil nga sa dami ng mga pinagdadaanan nating problema, minsan nakakaligtaan na po natin yung ating personal na relasyon sa Diyos. Napapalayo po tayo, nahihirapan tayong magbasa, nahihirapan tayong magpuri, nahihirapan tayong manalangin. Or sometimes, hinayaan na lang natin. Let it flow hanggang sa malayo na pala ako sa Lord. Hanggang sa feeling natin, unworthy na tayo. Hanggang sa feeling natin, Lord, pwede pa ba akong tumawag sa'yo? Maririnig mo pa ba ako? Again, yung kinukwento ni Pastor Joey, no, meron daw isang matanda. Sobrang daming nagawa niyang kalokohan sa buhay. Sobrang daming kasalanan niya. Habang nagpipreach si Pastor, sabi daw niya kay Pastor, Pastor, covered pa ba ako ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus? Pwede pa ba akong magpalinis dyan? Kasi feeling ko, sobrang dumi ko na. Oo naman, tatang. Lahat po tayo, we are all entitled by the blood of the Lord Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Each and every one of us, we are all entitled for the grace of God. Pinatawad lang po tayo. Lahat po tayo, walang perfect.
patuloy at patuloy po tayong tatanggapin ng ating Panginoong Hesus. So when we feel dry, when we feel unworthy, balik lang po tayo kay Lord. Di naman nagtataboy si Lord. Tumatanggap at tumatanggap po ang ating Panginoon. Amen. Now, like the woman, we often feel stuck, we often feel drained, and we often feel unseen. Pero tignan po natin, ano po ang naging response ng babaeng ito. At nawa, ito po din po yung ating maging response. Una po, she heard about Jesus. At kung nung narinig niya po si Jesus, ano pong nangyari? In verse 27, ang sabi po dito, when she heard about Jesus, so narinig niya po. Ang context po kasi ng kwentong ito, sa chapter na ito, kapag babasahin po natin yung mga previous verses, bago po itong scenario ng babaeng ito na lumapit kay Jesus. Si Jesus ay kagagaling pong nag-perform ng mga wonders, miracles. As always, lagi naman po, di ba? Nagpapagaling, gumagawa ng mga miracle. Katatapos niya pong palayasin yung demonyo doon sa isang lalaking inaalihan ng demonyo. At nung napalayas niya po itong demonyong ito, na-amaze po yung mga tao, somehow natakot sila. Kaya sabi nila, umalis ka na lang muna dito. So, sumakay po sa boat si Jesus, bumalik po siya sa kanyang original ministry. At pagbalik niya po doon, nag-aabang ng napakaraming tao na gustong humingi ng kagalingan, gustong humingi ng tulong, gustong muling makita yung kanyang mga miracle na gagawin. At isa po sa mga nag-aabang doon ay si Jairus. Si Jairus po ay meron isang anak na babae na malapit nang mamatay. So nung nalaman niyang nakabalik na si Jesus, gusto niyang puntahan si Jesus at gusto niyang sabihin, punta ka sa bahay namin, parang awa mo na, kasi pagalingin mo yung aking anak, malapit nang mamatay. So on Jesus' way, papunta po si Jesus sa bahay ni Jairus, narinig ng babaeng ito na si Jesus ay papunta doon. So she heard about Jesus. She heard about what Jesus did. Nalaman ng babaeng ito na pinagaling ni Jesus or papunta si Jesus para pagalingin yung anak ni Jairus. Nalaman din niyang nag-perform si Jesus ng mga signs, wonders, and miracles sa kanyang pinanggalingan. So narinig po niya. So what happens? Hope begins when we listen to God's word. Kapag tayo po ay nanghihina, nawawalan ng pag-asa, nanunumbalik po yung pag-asang yun, nagkakaroon po tayo ng pag-asa kapag nakarinig po tayo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya, sige po, palakpakan natin ang Lord. Kaya napakahalaga po ang pakikinig ng salita ng Diyos. Pag kami po ay problemado, and we don't know what to do, minsan mahirap ding magbasa ng Bible na akayin mo yung sarili mo. Kasi malungkot ka nga hopeless ka nga. Madalas ko pong ginagawa, makikinig ako niyan ng mga preaching. Still the Word of God. Maghahanap ako ng mga words of encouragement na mafe-feed ka. At sa mga preaching ay may Word of God doon, of course, nababanggit. So, itong babaeng ito, nawala ng pag-asa. Noong narinig niya si Jesus, noong narinig niya ang salita ng Diyos, nagkaroon po siya ng pag-asa. Amen. Kaya po sa atin, mahalaga po na nakakapakinig po tayo ng salita ng Diyos. So, in times that we are hopeless, meron po tayong panghahawakan. Meron pong magli-lift up sa atin. Meron pong magpapalakas sa atin. Again, hindi po tayo doon lalapit sa mga makamundong tao. Kasi ano pong babanggitin nila sa atin? Of course, sometimes we do have good friends na mga unbelievers. Kaya mo yan, be, ganyan-ganyan yung payo nila. Pero wala pong pinakamainam na papakinggan kundi ang payo ng isang godly na tao. Kasi ang ipapayo niya sa'yo ay ang salita ng Diyos. Ang babanggitin niya sa'yo ay ang salita ng Diyos at ang maiaalay niyang tulong sa'yo ay ang pananalangin para sa'yo, which is a very effective tool, effective help when we are hopeless. Amen? Pangalawa po, noong ang babaeng ito ay hopeless, ano po ang kanyang ginawa? After hearing about Jesus or after hearing the Word of God, she believed in His power. Pangalawa. Ano pong sinabi niya? Ano pong statement niya? If I just touch His cloak, kung mahahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit,
Yun po yung kanyang pananampalataya. Now again, bakit po laylayan ang inaasam niya? Bakit po hindi si Jesus mismo? Again, kung babalikan natin, kagaya ng sinabi ko kanina, during that time, ang babae po kasing ito ay excluded. Hindi siya pwedeng makihalubilo. Hindi siya pwedeng humawak sa mga tao. Kaya ang pananampalataya niya, hindi na si Jesus kahit hindi nga si Jesus mismo, kahit mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus. Ganon yung pananampalataya niya, ganon yung paniniwala niya na kapag mahawakan niya yon, siya po ay gagaling. A simple faith, but it is a strong and powerful faith. Amen? Minsan sa buhay natin, we are hopeless, we are depressed, pero kahit sibol lang ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, pausbungin lang po natin yung pananampalataya at pagtitiwala natin sa ating Panginoong Jesus. Merong magandang mangyayari. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Lord. Pangatlo po na ginawa ng babaeng ito when she was in the hopeless situation, she approached Jesus despite obstacle. Marami po kasing mga hadlang. Kasi yun nga, unang-una, hadlang na yung kanyang kalagayan. Aside sa she's not feeling well kasi dinudugo nga siya, hadlang yung kanyang karamdaman. Hindi siya malayang pumunta doon. And to think na napakaraming taong nandun. Pangalawang hadlang, yung sitwasyon niya, na siya ay outcast. Andun din yung takot niya, na baka itaboy siya ng mga tao. Andun yung feeling of shame. At andun din yung doubt niya, na pwede kaya ako? Pero kinonquer niya po lahat ng obstacle na ito. Despite of all this obstacle, ginawa niya po, she approached Jesus despite the obstacle. Ano po yung mga obstacle natin minsan when we are in a hopeless situation? Andyan yung, wala namang nangyayari. Malalapit pa ba ako sa Diyos? May mangyayari ba? Andyan din yung doubt natin minsan. O kaya minsan, kasalanan ko din naman kasi, kaya ako ganito. Tutulungan ba ako ng Lord kung lalapit ako sa Kanya? May mga ganun po tayong mga rational, may mga ganung mga obstacle. But amidst, despite sa mga obstacle na ito, piliin po nating lumapit sa Panginoon. Come close to Him in prayer, in worship, and in surrender. Lord, di ko po talaga kaya. Suko na po ako sa iyo. Ikaw na pong bahala. Tulungan mo po ako makaangat sa sitwasyon na ito. Next, what happened po? After she approached Jesus, she touched Jesus. Yung cloak na nga lang, di ba? Pero, yun po yung pananampalataya niya, na kapag mahawakan ko, gagaling ako. And what happened? Natanggap niya po ang kagalingan na yon. And finally, number 5, she testified. Nung naranasan niya po yung kagalingan, naramdaman niya po na nawala na yung pag-agas ng dugo sa kanya, she testified about the goodness of the Lord. She told her story and Jesus affirmed her faith. Tayo po kapag may mga pinagdadaan ng bagay na mahirap, masaklap, parang imposible, and yet we trust God. Sa Diyos tayo kumuha ng pag-asa, sa Diyos tayo nagtiwala, at naiahon tayo doon sa sitwasyon na yon. What shall we do? I-testify po natin ang kabutihan ng Lord. Kasi when we testify, marami po ang nabibless. Marami po ang mas lalong magpupuri sa Diyos, makikita na napakabuti ng Diyos. Amen. Kamakailan ay meron po kaming napanood sa YouTube po, no? Testimony po ito ng isang tao na nasa bilangguan. Pangalan niya po si Bill Aujero. Dati po siyang leader ng Sputnik Gang. Alam po ba natin o narinig natin yung Sputnik Gang? Sila po yung mga nag-hold up ng mga bangko. Pumapatay ng mga tao na parang nagkakatay lang ng mga manok. So, nahuli po sila, nakulong po siya. Actually, in, out. Kulong po siya dahil may mga nag-evangelize dun sa kulungan, nakarinig siya ng salita ng Diyos. Pero syempre, hindi ganun kadali yung pagbabago sa kanya. Tumakas siya, nakalabas sa kulungan, naibalik muli sa kulungan. But there is this one time, isang gabi, sabi niya, sobrang
hindi niya maintindihan yung kanyang nararamdaman. The good thing, meron po tayong dun sa mga nagja-jail ministry, nagpapamigay ng Bible, yung good news, yung blue na maliit, yung Gideon, yun. Sabi niya, yung Gideon na Bible na yun, sabi niya, one night, hindi ko matandaan yung exact date, sabi niya, pero sometime in July, sa buwan ng July, that was 1970s, almost 80s, ganon. Di daw niya maintindihan yung nararamdaman niya, gulong-gulo siya, binabasa niya yung Bible. Napunta siya, sabi niya, napunta ako sa Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all you who are heavily laden, and I will give you rest. Hindi ko maintindihan na itong taong ito na mamamatay tao, tigasin. Hindi ko na malayan na iyak na lang ako ng iyak. At sabi ko sa Lord, kailangan kita Lord, tulungan mo ako. Kasi hopeless po yung situation niya eh. He was sentenced for 7 counts of murder. Kailan pa kaya siya makakalaya noon? Mamamatay na siya sa kulungan, hindi na po siya makakalaya. Nandun po siya sa maximum tolerance kung tawagin. Yun yung grabe ang supervision sa kanila kasi yung mga nandun sa portion na yon ng kulungan ay yung grabe din, yung kanilang mga ginawa, yung pinaka-grabing mga kaso. So, sabi niya, hindi ko aakalain ng isang word of God na ito ang magpapabago ng sitwasyon sa buhay ko. So, sa tulong po ng mga missionaries na pumupunta doon, nag-share ng word sa kanila, nagkaroon siya ng pagkakataon na gamitin ng Lord. Siya po pala ay may kakayahan sa pagkanta at pagtugtog. Meron siyang kinompose, nakalimutan ko yung title. Basta yun, mula sa kulungan ay inalis ng Diyos. At naging award-winning yung kanta na yun. Kapag sila po ay nag-attend ng contest, napapayagan po siyang lumabas hanggang sa bansa to bansa na po yung kanyang pinupuntahan, hanggang sa napardon na kalaya. Who would ever imagine na isang taong sentenced na to death, 7 counts of murder, na sa maximum tolerance ay mababago ng salita ng Diyos. Ay may pag-asang mabago ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Tanging ang Diyos lamang po ang may gawa nun. Kahit sino po siguro ang kakausap sa kanya na magbago ka na. Kahit siya mismo, hindi niya kayang baguhin yung sarili niya. Pero sabi niya, hindi ko maintindihan isang gabi na iyak na lamang ako ng iyak. Hindi niya maintindihan na isang tigasing tao ay iiyak. Hindi niya aakalain na magiging ganon. But there is hope in Jesus. Kapag ang salita ng Diyos ay nakapasok sa puso at sa buhay ng isang tao, walang imposible. Kayang baguhin ng Diyos ang takbo ng buhay. Amen. Pangatlo po, God's promises we can cling to in hopeless times. Dahil kanina nabanggit po natin na nung ang babaeng ito ay makarinig ng salita ng Diyos, nagkaroon siya ng pag-asa. Mahalaga po na meron tayong mga alam na pangako ng Diyos. Actually, ang Bible naman ay punong-puno. Hindi lamang 1, 2 o 3. Hindi mo mabilang ang mga pangako ng Diyos na naririto. But I have just enumerated 5. Ine-encourage ko po na i-take down natin at i-memorize natin, hindi lamang dito but by heart, para kapag when we are in a hopeless and depressed situation, hugutin po natin ang mga salita ng Diyos na ito, ang mga pangako ng Diyos na ito. At least meron po tayong pinanghahawakan. Kasi pag ang tao po dumarating sa hopeless na situation, nakakalimutan po ang lahat. Ito po yan. Kakalimutan mo yung mga magaganda at mabubuting bagay. Actually, ang tendency, mas iniisip mo yung mga problema, ano ba namang buhay to, miserable. Pero pag tayo po'y dumating sa punto ng buhay natin that we feel hopeless, hugutin po natin ang mga salita ng Diyos na ito. Sa pong verse, Jeremiah 29:11, alam ng karamihan ito at favorite verse ito ng karamihan. Sige nga po, nakikita po ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord, the plans to prosper you and not to harm you, the plans to give you hope and the future. Kapag po tayo'y nananalangin, mahalaga po na back-upan natin ng Word of God, yung panalangin natin. Ang sabi po kasi ng Numbers 23:19, God is not a man that he should lie. Ang Diyos ay hindi kagaya ng tao na nagsisinungalin. Ano man ang kanyang sabihin, kanyang tinutupad. So when you pray or when you quote the Word of God, sabihin po natin, Lord, di ba God sinabi mo sa iyong salita? Hindi kanya pwedeng baliin dun dahil siyang mismong nagsabi.
Narinig ko po itong katuruan na to, no? Now, when we pray, ibalik natin sa Lord. Di ba, Lord, sinabi mo ganito. So, when we are in a hopeless situation na para bang yung buhay natin ay, kinabukasan natin ay, ano bang mangyayari sa susunod, Lord? Para bang madilim ang kinabukasan. Then, balik natin, Lord, di ba sabi mo in Jeremiah 29:11, maganda ang plano mo sa akin. Maganda plano mo para sa aking pamilya at sa aking mga anak. Di ba, pag pinagpipray namin yung mga anak namin, we always declare, Lord, I declare Jeremiah 29:11 sa kanila. 24/7, di po namin sila kayang bantayan, Lord. Pero ikaw po ang magbigay ng maayos at magandang kinabukasan sa kanila. Mainam po na at least we know by heart, hindi lamang po sa isip, ang mga salita ng Diyos, i-quote natin. Lalo na kapag dumarating po tayo sa puntong tayo ay nawawalan ng pag-asa. Next verse, Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi po dito, do not fear, I will strengthen you. Basahin natin yung buong verse, ang ganda po. Sabi niya dito, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kapag hopeless na yung situation natin, di na natin alam kung kanino tayo tatakbo, sinong makakatulong sa atin. I-quote natin, Lord, di ba sabi mo, you will strengthen me, you will help me. Yes, inulit pa nga niya, yes, I will help you. Ni-reaffirm pa ng Diyos. Lord, kailangan ko po ang tulong mo. Tulungan mo po ako. Another verse, Psalms chapter 34, verses 17 to 18, God is close to the broken-hearted. Malapit po ang Diyos sa mga taong sugatan, lugami, nahihirapan, punong-puno ng pighati. Sabi po dito, when the righteous cry for help, the Lord hears and rescues them from all their troubles. The Lord is near to the broken-hearted, and save the crushed in spirit. When we are crushed in spirit, kapag tayo po ay nalulungkot, nalulumbay, ang Diyos nandyan po para sa atin. Next, Romans 8:28. God works all things for our good. Minsan po kasi may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Or hindi natin malirip kung bakit nangyayari sa atin. Ba't parang, why me? Diba? Parang minsan, Lord, bakit sa akin ba nangyari ito? Mabuti naman ako, sumusunod naman ako sa iyo, ginagawa ko naman yung gusto mo. Pero bakit sa akin nangyari ito, Lord? Hello, may times po ba na ganun? Or sabihin na natin kahit minsan, kahit hindi natin sabihin na gano'n. Kasi alam natin minsan, sadyang may hindi tayo kabutihan, di ba? Sadyang may mga pagkakamali. Pero parang minsan sabihin mo, bakit sobrang hirap naman nito, Lord? Parang hindi ko naman deserve, Lord, na mangyari yung ganito. Pero bakit nangyayari? Di po ba? Pero lagi po nating tatandaan, sa Diyos wala pong aksidente. Problema man yan o pagsubok, inalaw, pinahintulutan ng Diyos dahil may purpose po siya. And in all things, God works for our good. Parang ganito lang po yan, yung a piece of cake. Di ba? Pag cake itself, titignan mo, ang ganda, ang sarap. Tama po. Pero kapag iisa-isahin mo yung kanyang ingredients, mayroon po palang suka yun. Hindi ko alam yun eh. May suka, may asin, may egg, yung malansa. May asukal, syempre. Pag iisa-isahin mong titikman yun, halimbawa, yun lang yung kukunin mo, yung suka na lang, maasim. Does it taste good? Okay po ba yung pakiramdam? Yung lasa niya? Hindi po, no? Pag yun lang. Pero pag nabuo na, naging cake na siya, di ba napakasarap? Kahit nga hindi mo pa kinakain, makita mo pa lang, di ba? Kaya sinasabi nila, minsan yung mga bata, takaw tingin. Kala nila, ang gandang sarap. Sige, kuha sila, pero pag ano, hindi naman nila kayang ubusin. Kasi yung itsura pa lang, napakaganda. Napakasarap. Ganun po yung pangyayari sa buhay natin. Minsan may mga mapapait, masalimuot. Pero pag yun lang yung titignan mo, madidepress ka talaga. Sasabihin mo, Lord, bakit naman? Pero,
In the long run, we know that everything happens for a reason, everything happens for God's purpose. It will all become good. All things work together for our good. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Binabalikan ko po ang aming nakaraan. May ganun Nung kami po nasa Aurora, dumating po kami sa punto na feeling namin ay bagyo na yung nangyari. Normal at natural naman po yung may isang pangyayari na mangyari. Pagsubok, problema, malagpasan mo, okay lang, another na naman. Pero alam niyo po yung sabay-sabay, kahit anong lingon mo, gabi-gabi pag mag-usap kami ni Brother Joel, wala na kaming ibang ginawa kundi umiyak sa Lord. Sabi ko, Lord, nakinig ako ng preaching ni Joel Austin. Puro positive po kasi, Pastor Joey. Dumating po ako dun sa kwento, yung patungkol dun sa bangka. Sabi po nung mga disciples niya, Lord, anong ginagawa mo? Kasi bumabagyo na eh. Don't you care if we drown? Di ka ba nagkikare kung malulunod na tayo? At dumating po ako sa punto na ganun. Sabi ko, Lord, wala ka bang pakialam kung malulunod na kami? Kasi sobra na. Kahit saan ka tumingin, may problema sa relasyon, sa pamilya, sa ministry, sa negosyo, lahat na lang, Lord. Parang nagdag sa lahat, kaya pa ba namin? Pero alam niyo po, eventually, andito pa rin naman po kami nakatayo sa habag at biyaya ng Lord. Sige po, palakpak at papuri sa Lord. And we realized, sa lahat ng pinagdaanan namin, never naman pong nang-iwan at never naman pong nagpabaya ang Diyos. At sa lahat ng nangyari, masasabi ko pa rin that God is good all the time. Masasabi pa rin natin na Lord, lahat ng nangyari, pinahintulutan mo dahil meron kang layunin. May itinuturo ka sa amin. Maari ding marami tayong pagkukulang, pagkakamali. Minsan po kasi, hindi natin nakikita na, Lord, bakit ganito? Pero as we realize, consequences din ng mga maling desisyon natin, mga nagawa natin, at may tinuturo ang Lord sa atin. Pero alam niyo po, all throughout, ano man ang mangyari, masasabi mong God is good. As long as you put your trust in Him. Minsan mahirap pong magtiwala talaga, mahirap hilain yung sarili na gawin ang tama, gawin ang dapat. Pero hindi po nagkulang ang Diyos. Nandyan po ang Lord, laging nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen po. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Next, Hebrews 13:5. Isa po sa paborito kong i-quote to, Lord. Hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Kung mahirap na po yung nangyayari, kasama ka naman namin, Lord. Meron pong one time, inassure po ako ng Lord, nagbibiyahe po kami. Meron po kaming inasikasong bagay, isang problema at inaayos. Nung pauwi kami, si Brother Joel pong nagdadrive, karga ko si baby pa po si Kaina noon yung bunso. Tulala po ako habang naglalakbay. Wala po akong, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko at kung anong magiging tugon ko. So, tulala po talaga ako, as in blanco yung isip ko. Habang umaandar po yung tricycle, mabagal kasi nandun kami sa bayan mismo, maraming mga tricycle. Alam niyo po yung nakaparadang van, high ace, dun sa likod niya. Joshua 1:9. At very, very personal ang pangungusap ng Lord sa akin. Habang ako'y tulala at wala sa isip, yun yung nag-flash. Habang mabagal yung takbo, basang-basa ko po yung buong Joshua 1:9. Do not be afraid, do not be terrified. Bigla po akong nagkawisyo mula sa tulala. Bigla akong sabi ko, Lord, ikaw yun. Kinausap mo ako habang hindi ko alam kung anong gagawin namin, what will happen next, kasi may inaayos po kaming isang bagay. And eventually, it turned out right. Inayos ng Lord ang lahat, sinamahan kami ng Lord hanggang matapos po yung bagay na yun. Palakpakan po natin ang Lord. So, when we are hopeless, when there are times na hindi natin alam ang gagawin natin, let's cling to God's promises. Panghawakan po natin ang kanyang mga salita, buklatin po natin ang kanyang mga pangako sa atin.
Again, sabi ko nga, ito'y ilan lamang, napakarami po. And personally, sa bawat isa sa inyo, sa atin, meron pong pangungusap ang Diyos, meron pong pangako ang Diyos na binibigay at binibitawan, panghawakan natin. Do you need healing? Panghawakan mo yung sabi ng Lord, I am the Lord that heals. Amen. Do you need strength? Sa Diyos po tayo humugot ng lakas. And after all this, ano pong sumunod na pangyayari sa kalagayan ng babaeng ito from hopelessness, naging buo po muli ang babaeng ito. Amen. Jesus didn't just heal her. He restored her identity. Bakit po na-restore yung kanyang identity? Kasi nawala nga po, di ba? Kasi naging outcast po siya. Di na siya belong. Kasi marumi siya. Itinaboy po siya. Hindi po siya pwedeng makihalubilo, makisama sa kanila. Pero nung pinagaling po siya ng Diyos, he was made whole again. Sabi po ng Panginoon sa kanya, Daughter, your faith has made you whole. Parang kwento po ito ng prodigal son who lost his identity. Alam po natin yon in Luke chapter 15, verses 11 to 32. Ito po yung kwento nung alibughang anak na hindi pa namamatay yung kanilang ama, ay hiningi na niya yung kanyang mana. At umalis po siya sa piling ng kanyang ama. Anong ginawa niya? He squandered. Ginastos niya, inubos niya yung kanyang mana sa walang makabuluhang bagay hanggang sa ito po ay naubos. Nung naubos na, wala na po siyang pang-sustain sa kanyang sarili, nangamuhan po siya. Nag-alaga ng mga baboy, nagpakain. At habang nag-aalaga po siya, na-realize niya, doon sa bahay ng tatay ko, hindi ganito. Nandun na po siya sa mabahong lugar, di ba? Amoy baboy na rin kasi kasama niya sa pagtulog yung mga baboy. Tapos nagpapakain ng baboy. Sabi niya, mabuti pang bumalik na lang ako dun sa tatay ko. Kahit maging alipin lang niya ako. At least hindi ganito. So ano pong nangyari? Yung sabi niyang kahit alipin na lang, pagbalik po niya, tinuring po muli siyang special na anak. Amen? So ganun pong nangyari sa babaeng ito. From hopelessness, because she encountered Jesus, because she put her hope and trust in the Lord, she was made whole again. Amen. Tayo po, may mga hopeless na situation, maaring makarelate sa babaeng ito. Di man literal na inaagasan ng dugo, pero meron tayong hopeless na kalagayan. Ano po ang solution natin? Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Because Jesus brings healing. Jesus brings peace. Jesus brings restoration. And Jesus brings our true identity. Kailanman, hindi po mawawala yung identity natin na anak ng Diyos. Amen. Before po tayo dumako sa conclusion, gusto ko lang i-share yung kwento. Actually, conversation namin nung katrabaho ko. Kakabalik ko po sa work mga 3 weeks ago. Meron pa akong katrabaho doon. Galing ng Japan. Sabi niya, tumira daw siya sa Japan kasi may tita siya doon. Nag-tourist visa lang nung una, tapos nakahanap agad ng trabaho kasi madali naman daw maghanap ng trabaho. So, naging working visa yung visa niya. Kaya nagstay na siya doon for 5 years. Tapos umuwi siya. Sabi namin, bakit ka pa umuwi kung okay na yung trabaho mo doon? Bakit ka pa umuwi dito? Kasi kinakwento niya na madali lang daw maghanap ng trabaho doon. Kahit ilan pang gusto mong trabaho. Tapos syempre, yung kita, okay, sabi niya, napagod ako, nalungkot ako kasi malungkot ang buhay doon, sabi niya. Iba kasi sila doon, wala silang social life in terms na yung kapag trabaho, lalo na yung mga Hapon, sabi niya, trabaho talaga, wala man lang magkukwentuhan. Tapos, trabaho ko, ganun, wala nang kumakausap sa akin pag uwi ko sa bahay. Parang, ang lungkot-lungkot ko, parang hindi ko kinaya. Sabi niya, hindi ko kinaya talaga yung lungkot ng buhay, kaya bumalik ako dito sa Pilipinas. Tapos, sabi niya, alam mo ba, napakaraming nagpapakamatay dun. So, na-confirm, di ba, naririnig natin maraming mga nagpapakamatay. Sabi niya, malungkot kasi ang buhay nila dun. Kasi hindi nila ma-express yung mga kalungkutan nila, wala silang nakakausap.
Kaya ang tendency na lang nila pag problemado sila, nagpapakamatay sila. Kasi isa pa daw na nagiging solusyon nila kapag problemado sila. Okay daw kasi ang health system doon. Kapag kasakit ka o kaya kapag namatay ka, talagang sustentado ka ng gobyerno, may matatanggap ka. Kapag yung mga nagnenegosyo, sabi niya, alam mo sa 5 years na stay ko doon sa Japan, sabi niya, 2 totoo na nasaksihan ko na nagpakamatay na hapon. Sabi niya, mga lalaki karamihan, sabi niya. Kasi yung kadalasan na nagpapakamatay, sabi niya, yung luging-lugi sila sa negosyo nila, hindi na nila alam kung paano haharapin. Isipin na lang nilang magpakamatay kasi may makukuha pa sila sa government. Solve na yung pagkakalugi nila. Sad reality, no? They put their hope. Wala nang pag-asa eh. Lugi na. Might as well magpakamatay na lang, may makukuha pa yung pamilya ko. So yung pag-asa nila, ito noon, inilagay na lang nila doon sa makukuha. Alam niyo po, na-realize ko habang kinukwento niya yun, sabi ko, we are so much blessed, we Christians. Dumating man sa hopeless na situation, may Jesus na magbibigay ng pag-asa sa atin. Hindi tayo magdedepende sa ibang tao. Although, ginagamit ng Lord yung mga ibang tao, magbigay sa atin ng counsel, or ginagamit ng Lord. Kasi usapan po namin that time patungkol sa HMO, health insurance, at saka yung life insurance. Tapos biglang kinabukasan, nagbiro siya, sabi niya, pwede na rin kaya natin makuha yung account number natin sa life insurance. Sabi ko, bakit mo naman ano yun? Actually, nung in-orient po kami patungkol sa life insurance, huwag nyo nang asaming makuha nyo yun. Kasi para makuha nyo yun, kailangan nyo munang mamatay. Hayaan mo na yun. Kasi hindi mo na rin naman ma-enjoy. Although nag-joke siya, sabi ko, ikaw somehow joke, pero dahil na-expose siya sa ganong thinking doon nun, sabi niya, para at least aware yung family natin. Kung ano mang mangyari sa atin, alam nila yung account number, alam nila yung hahabulin daw. Sabi ko, ikaw, huwag kang nag-iisip na tawa-tawa lang naman. But to make things clearer, sometimes kasi ganon yung thinking natin, no? Ay, wala na akong pag-asa ganito na lang kaya. Pero mapaalalahanan po tayo lagi, pag nawawalan po tayo ng pag-asa, takbo po tayo kay Jesus. Kasi si Jesus lang naman magpapagaling sa atin, magbibigay ng kapayapaan, magre-restore ng lahat ng nawala sa atin at magbibigay ng totoong identity natin. Amen? Bago po tayo tumayong lahat, ito po ang application natin in our conclusion. May struggle ka ba, kapatid? Ikaw at ang Diyos lang nakakaalam niyan. And if you know you are struggling in something and you are hopeless, bring your struggle to Jesus. At pag dinala mo, kagaya nung babae, manampalataya ka na rin na kayang baguhin ng Diyos yung sitwasyon mo. Na kaya kang bigyan ng Diyos ng pag-asa. And act in faith. Kahit may liit na hakbang ng pananampalataya. Lord, naniniwala po ako sa iyo. And hold on to God's promises. May pangako ba ang Diyos sa iyo, kapatid? Balikan po natin. Alalahanin po natin. At sabihin natin sa Lord, Lord, pinangako mo Ito po yung pangako mo sa akin. Pinanghahawakan ko po ito. At lalakaran ko po ito. Hindi po ako madidepress. Hindi po ako malulugmok. At magpapatuloy po ako. Papalakasin mo po ako. Malalagpasan ko po ang kalagayan kong ito. Sa tulong mo at sa tulong mo lamang. Tayo pong lahat ay tumayo at umawit sa Panginoon. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. Sige po, awitin natin to bilang panalangin sa Diyos. You are the hope that leads May pangangailangan ka ba, kapatid? and brings me to my knees. This is the time.
Sabihin mo sa Diyos, for there I find you waiting. yes, Lord. And there I find We need you, Lord. So with all my heart I Worship the Lord. And unto you I sing, for you alone deserve Hallelujah. all glory, for you alone Yes, Lord. deserves all praise. Father, we worship and Hallelujah. adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Ilapit po natin sa Diyos lahat ng ating kalungkutan, lahat ng ating hopeless situation. Bago po tayo magpatuloy sa pag-awit, meron po ba sa ating kalagitnaan na ikaw at ang Diyos lang nakakaalam that you are in a hopeless situation? Meron bang mahirap na bagay sa iyong buhay? May problema ba na bumabag-abag sa iyo? Or you're struggling? Emotionally, meron ba tayong mga relasyon na kailangan ng pag-aayos? May nakasakit sa atin, may nagpapabigat sa ating kalooban. Ito po yung pagkakataon na ilapit natin sa Diyos. Hayaan nating maranasan natin yung pagpapalakas ng Diyos sa atin sa umagang ito. You can come forward, kapatid. Pagpe-pray po tayo ni Pastora. At hayaan po nating maranasan natin ang kalakasan na nagmumula sa Diyos. O ano mang problema na yung pinagdadaanan, na ikaw, alam mo na ang Diyos lamang ang makakatulong sa iyo. The Lord is inviting you to come. As we continue to sing, lumapit po ang lahat ng nangangailangan mula sa Diyos. And the Lord will strengthen you today. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Ilapit natin sa Diyos anumang kabigatan yan. Hayaan natin ang comfort ay maranasan natin mula sa Diyos. Brings me to my knees. Hallelujah. Yes, Lord, we need you. Ikaw lamang ang magbibigay sa amin ng kapayapaan, kalakasan, kasagutan sa lahat ng aming mga problema. So with all my heart I worship, and unto you I sing, for you alone Yes, Lord. deserves all We commit everything to you, Lord. for you alone deserves all Bless and touch your people, God. Father, we worship. Satisfy and meet their needs. Adore you. Father, we long to see your face. You are our hope. Alone Ikaw ang aming kalakasan at ikaw ang aming pag-asa, O Diyos. for you Ikaw ang kasagutan, katugunan sa lahat ng aming pangangailangan, panalangin. Father, we love. Yes, bless your people, God. Hallelujah. Hallelujah. Bless your people, Lord. You are forever in my life. Yes, Lord.
You see me through the sea. Hallelujah. Cover me with Hallelujah. your hand and lead Yes, me. Lord. Your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Yes, Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pag-asa. Ikaw lamang ang katugunan sa aming mga panalangin. For your faithfulness. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Everlasting arms, You are faithful, Lord. Thank you so much. I sing to you. Yes, Lord, bless your A people. hymn of love for your faithfulness. Hallelujah. To me. Bless your people, Lord. Strengthen them Carry them sa iyong malabay na pakpak. Carry your people, God. Never let me go. Make your people whole, God. Those who are feeling hopeless and helpless, hayaan mong matagpuan kanila, Panginoon. Hallelujah. Yes. Hallelujah. 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 Worship the Lord. The Lord is here. The Lord sees your heart. Alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Alam ng Diyos, nakikita ng Diyos ang iyong sitwasyon. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. The Lord will sustain you. The Lord will satisfy you. The Lord will bless you. Mahal ka ng Diyos, kapatid. The Lord is concerned to you. The Lord have mercy on you. The Lord knows your heart. The Lord knows your need. The Lord knows your longing. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will strengthen you. The Lord will give you hope. The Lord will answer your prayers. The Lord loves you. The Lord is so good to you. The Lord is faithful. Napakabuti ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Mabuti ang Diyos. Mahal ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Nais lamang niyang isuko mo sa kanyang lahat. Ilapit sa kanya. Surrender unto Him. He will strengthen you. He will bless you. Yes, thank you, Lord. You are our very present help in times of need. You are our shelter, Lord. Our strong tower. Our very present help. Sa oras ng pangangailangan, nandyan ka, O Diyos. You
are our strength, Lord, kapag kami po'y nanghihina. My portion. You are our portion. Deliverer. Kapag kami po ay nasa bingit ng anumang panganib, nililigtas mo po kami, O Diyos. Sinasagot mo, tinutugon mo ang aming mga panalangin. Mabuti ka sa amin. Continue to worship the Lord, for He is good. For He is faithful. The Lord is so good. Believe it in your heart. Claim His promises. Oh, we thank you, Lord. From my bed. Yes, you are our very present help, Lord. You are In my times of need, you are our shield. my strength, my portion. Yes. Raise your hand to the Lord. My strength. You are, Lord, our shelter. From Thank you, Lord. my breath. You are my shield. You are our You shield. are my shield. Yes, begin to thank the Lord. My strength, my portion. Begin to thank the Lord Deliverer. for the good thing that He has done in your life. My strength. Thank you, Lord. Strong tower. My very present help in times of need. Habang patuloy na nakataas ang ating mga kamay, thank the Lord. We thank you, Lord, for today. Thank you, Lahat Lord. ng nawawalan ng pag-asa, binigyan mo muli ng pag-asa, O Amen. Diyos. Lahat ng napapagal, napapagod, pinawi mo, O Diyos, ang aming mga pagod. Lahat ng nahihirapan, Lord, binigyan mo ng kalakasan. Lahat ng may mga pangamba at agam-agam, binigyan mo ng kapayapaan. We thank you, Lord. You are so good. You are so faithful sa aming mga buhay. We thank you for the strength, Lord. We thank you for the answers to our prayers. Selyuhan mo po, O Diyos, ang katagumpayan. Selyuhan mo po, O Diyos, ang mga tinanggap ng iyong mga anak na pagpapala, kasagutan, katugunan sa mga panalangin. From this day on, moving forward, Lord, mabubuhay po kami, lalakad po kami punong-puno ng pag-asa because we have Jesus in our lives. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patuloy po namin ibinabalik sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi na